ang mga dahilan kung bakit dinudumog ng mga tao ang Cebu. Ito ang pinakamagagandang tourist destinations sa Queen of the South. Mr. D. Number 12. Cebu City Heritage District. Dito matatagpuan ang Magellan's Cross na malapit sa Basilica Minore del Santo Niño. Isa ito sa pinakakilalang historical landmark sa bansa at konektado sa pagdating ng Kristyanismo sa Cebu noong ika-16th na siglo. Ilang minutong lakad lamang mula rito ay ang Fort San Pedro, isang makasaysayang triangular fort na nagsisilbing tanggulan noong panahon ng mga Espanyol. Maaari ring puntahan ang Cebu Metropolitan Cathedral, Plaza Independencia, National Museum of the Philippines Cebu at iba pang lumang gusali sa downtown area. Para naman sa gustong makita ang kultura ng mga Cebuano, magandang idagdag sa itinerary ang Casa Gorordo Museum at Yap San Diego Ancestral House. Pinakamagandang bumisita mula December hanggang February dito, kung kailan mas malamig at mas komportable ang panahon para sa walking tour. Ngunit para sa makulay na selebrasyon, pumunta kayo tuwing Enero para sa Sinulog Festival na ginaganap bilang pagpupugay sa Santo Niño. Ang Cebu City Heritage District ay patunay na hindi lang beaches ang pinagmamalaki ng Cebu. Bawat lumang pader, simbahan at kalsada rito ay may kwentong mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng buong Pilipinas. Number 11. Sirao Garden at Temple of Lea. Kung gusto mo ng malamig na simoy ng hangin at mga lugar na pang social media, pumunta sa matataas na bahagi ng Busay sa Cebu City. Isa sa pinakasikat dito, ang Sirao Garden, na binansagang Little Amsterdam of Cebu dahil sa makukulay na bulaklak, windmill-inspired decoration at magagandang viewing spots. Hindi kailangan bumiyahe sa ibang bansa upang magkaroon ng litrato na parang kinunan sa isang European flower garden. Malapit din dito ang Temple of Lea, isang malaking Roman-inspired structure na tinayo bilang simbolo ng pagmamahal at pag-alaala. Kapansin-pansin ang malalaking haligi dito, rebulto, hagdan at panoramic view ng Cebu. Maaari ring isama sa biyahe ang Tops Lookout, lalo na bago lumubog ang araw. Mula rito, makikita ang malawak na Metro Cebu, Mactan Island at mga ilaw ng lungsod kapag gabi. Pinakamagandang pumunta dito mula December hanggang May, lalo na sa umaga o bandang hapon. Mas mainam ding pagsamahin sa isang araw ang Sirao, Temple of Lea at Tops Hill dahil magkakalapit ang mga ito sa Cebu Highlands. Number 10. Simala Shrine. Matatagpuan sa bayan ng Sibonga ang Monastery of the Holy Eucharist na mas kilala bilang Simala Shrine. Sa unang tingin, para itong napakalaking kastilyong nakatayo sa kabundukan. May matataas na tore, malalawak na hagdan at detalyadong arkitektura na dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga deboto at turista. Ngunit, higit sa kagandahan nito, ang Simala ay isang mahalagang pilgrimage site. Maraming deboto ang pumupunta dito upang manalangin, magsindi ng kandila at humingi ng gabay. May iba't ibang kulay ng kandila na inuugnay ng mga deboto sa partikular na intensyon, tulad ng kalusugan, pamilya, trabaho at kapayapaan. Kapag bumisita, magsuot ng maayos at disenteng damit dahil isa itong banal na lugar. Iwasan din ang pagiging maingay, lalo na sa loob ng simbahan at prayer areas. Mainam na pumunta mula December hanggang May at mas maganda kung weekday upang makaiwas sa napakaraming tao. Karaniwang sinasama ang Simala sa Southern Cebu itinerary, kasabay ng Karkar, Oslob at iba pang destinasyon sa Timog. Hindi lamang ito magandang gusali. Para sa mga Pilipino, ang Simala ay lugar na pananampalataya, pag-asa at pasasalamat. Number 9. Camotes Island.
Islands. Kung naghahanap ka ng island destination na mas tahimik kesa sa maraming sikat na beach spots, magandang piliin ang Camotes Islands. Binubuo ito ng ilang isla sa silangang bahagi ng Cebu at kilala sa malinaw na tubig, kuweba, lawa at relaxing na provincial atmosphere. Isa sa pinakasikat na puntahan ang Santiago Bay na may malawak na shoreline at mababaw na tubig na bagay sa pamilya. Nariyan din ang Lake Danao, isang malaking freshwater lake na napapalibutan ng luntiang tanawin. Maaring magkayak, mag-paddle boat at mag-relax lamang habang pinagmamasdan ang kalmadong tubig. Para sa mas adventurous, pwedeng puntahan ang Timubo Cave at Bukilat Cave. May natural pools na nasa loob ng ilang kuweba kung saan maaaring lumangoy depende sa kondisyon at lokal na patakaran. Patok din ang cliff jumping areas, ngunit mahalagang sumunod sa safety instructions at huwag tumalon kapag masama ang panahon o malakas ang alon. Pinakamagandang bumiyahe mula December din hanggang around April to May kung kailan kalmado ang dagat. Maglaan ng 2 hanggang 3 araw upang hindi minamadali ang pagpunta sa iba't ibang atraksyon. Ang Camotes ay para sa biyaherong gustong takasan ang ingay ng lungsod at maranasan ang simple ngunit magandang island life. Number 8. Sumilon Island. Ang sandbar nito ay nag-iiba ng hugis at lokasyon depende sa panahon, alon at galaw ng dagat. Kaya posibleng ibang itsura nito sa litrato kumpara sa aktual na makikita sa araw ng iyong pagbisita. Bukod sa sandbar, maaaring mag-snorkeling, swimming, kayaking at nature trekking. Napapalabutan din ang isla ng marine environment na nirarayo ng mga divers at snorkelers. Ang Sumilon ay magandang idagdag sa Oslob itinerary, ngunit dapat planuhin ng maayos ang boat transfer at access arrangements. May bahagi ng isla na pinamamahalaan bilang resort kaya maaaring magkaibang inclusions at access depende sa napiling tour o day package. Pinakamaganda pumunta mula February hanggang May kung kailan karaniwang mas maaraw at kalmado ang dagat. Magdala ng reef-safe sun protection, tubig at waterproof bags. Malit man ang Sumilon Island, tila kompleto na rito ang larawan ng isang tropical paradise. Puting buhangin, bughaw na dagat at tahimik na tanawin. Number 7. Oslob. Isa sa pinakasikat na bayan sa Southern Cebu dahil sa pagkakataong makakita ng whale sharks o butanding ng malapitan. Napakalaki ng mga hayop na ito, ngunit filter feeders sila at karaniwang kumakain ng plankton at maliliit na organisms. Sa kabila nito, kailangang panatilihin ang tamang distansya, huwag hawakan o harangan ang kanilang dinaraanan at sundin ang lahat ng environmental at safety rules. Mahalaga ring malaman ng kontrobersyal ang whale shark tourism dahil sa epekto ng regular na pagpapakain at interaction sa natural na kilos ng mga hayop na ito. Kaya piliin ang responsableng operator. Huwag gumamit ng flash at huwag tratuhing props para sa litrato ang mga hayop. Bukod sa whale sharks, pwedeng puntahan ng Oslob Cuartel, ang lumang simbahan at coastal heritage area. Maaari ring isama ang Sumilon Island at iba pang Southern Cebu attractions depende sa kondisyon at kung bukas ang mga ito. Kailangang bumiyahe ng maaga dahil karaniwang umaga ginagawa ang whale shark activity. Ang December hanggang May ang mas paborableng panahon, ngunit walang garantiya ang wildlife encounter dahil buhay at malayang mga hayop ang mga ito. Ang Oslob ay maaaring maging hindi malilimutang karanasan basta't pairalin ang respeto sa kalikasan bago ang kagustuhang magkaroon ng magandang larawan. Number 6. Osmeña Peak.
Para sa mga mahilig sa bundok, hindi dapat palampasin ang lugar na ito. Ito ang pinakamataas na bahagi ng Cebu at kilala sa kakaibang hanay ng matutulis at luntiang burol. Inihahambing ito sa ilan na Chocolate Hills ng Bohol, ngunit mas matutulis at mas dramatic ang hugis ng mga peak dito. Hindi naman sobrang haba ang karaniwang lakad patungo sa viewing area, ngunit maaaring maging madulas ang trail kapag umuulan. Maaari mag-hike ng madaling araw para sa sunrise o bandang hapon para sa sunset. Sa malinaw na panahon, makikita ang malawak na kabundukan, baybayin at mga karatig isla. Pinakamagandang pumunta mula December hanggang May, ngunit magdala pa rin ng jacket dahil maaaring lumamig at maging mahangin sa tuktok. Gumamit ng sapatos na may magandang kapit at huwag lumapit ng sobra sa bangin para lamang magpicture. Maaari ring isabay ang pagpunta sa kalapit na Highland Farms at iba pang mountain destinations sa Dalaguete. Ang Osmeña Peak ay patunay na hindi puro dagat ang Cebu. Meron din itong kabundukan, kayang makipagsabayan sa pinakamagagandang hiking destination sa bansa. Number 5, Malapascua Island. Sa hilagang bahagi ng Cebu, matatagpuan ang maliit na isla na ito, isang destinasyon na sikat sa diving community sa buong mundo. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkakataon makita ang treasure sharks. Kilala mga ito sa napakahabang upper tail fin na halos kasing haba ng kanilang katawan. Karaniwang nangangailangan ng scuba diving certification at maagang pagsisid upang mapuntahan ang kilalang dive areas. Hindi ka diver, marami pa rin pwedeng gawin dito. Maaring mag-snorkeling, island hopping, maglakad sa mga tahimik na barangay at mag-relax sa beach. Dahil maliit ang isla, simple at laid back ang atmosphere nito kumpara sa malalaking resort destinations. Pinakamagandang pumunta mula December to May again kung kailan mas kalmado ang dagat at karaniwang nagmumula ang mga biyahero sa Maya Port matapos ang mahabang land trip mula Cebu City. Maglaan ng hindi bababa sa 2 gabi dahil maaaring nakakapagod kung day trip lamang, at dahil maaaring maapektuhan ang panahon ng biyahe ng bangka, mabuti magkaroon ng allowance sa schedule. Para sa mga divers, Malapascua isang world-class destination. At para naman sa ordinaryong turista, isa itong tahimik na islang may malinaw na dagat at tunay na probinsyang pakiramdam. Number 4, Bantayan Island. Sa Bantayan Island, tila bumabagal ang oras. Kilalang isla sa mahahabang bahagi ng puting buhangin, malinaw na tubig at relaxing na coastal atmosphere. Ang Santa Fe ang karaniwang entry point at sentro ng maraming accommodation, restaurants at beach activities. Pwedeng maglangoy, magbike o motorbike tour, mag-island hopping at magpahinga sa ilalim ng mga puno. Isa ring sikat na puntahan ang Cota Beach area, lalo na kapag low tide at mas lumalawak ang nakikitang buhangin. Maaari ring puntahan ang Bantayan Town upang makita ang mas lokal na bahagi ng isla, lumang simbahan at community life. Para sa pagkain, subukan ng seafood at mga produktong mula sa dagat, ngunit tiyakin na galing ang mga ito sa legal at responsableng pinagkukunan. Pinakamagandang bumisita mula December hanggang May. Maganda ang panahon sa unang bahagi ng taon, bagaman maaaring maging mas matao kapag Holy Week dahil kilala rin ang Bantayan sa tradisyon at pagdagsa ng mga bisita sa panahong ito. Maglaan ng 3 o 4 na araw dahil mahaba ang biyahe mula Cebu City patungong Hagnaya Port bago sumakay ng ferry. Ang Bantayan Island ay hindi destinasyon. Kailangan punuin ng napakaraming activities. Ang pinakamasarap gawin dito ay huminga, magpahinga at namnamin ang katahimikan ng isla. Number 3, Moalboal. Ito ay tahanan ng isa sa pinaka-kahangahangang underwater spectacle sa Pilipinas, ang Sardine Run. Ilang metro lamang mula sa baybayin ng
Panagsama Beach, maaaring makita ang napakalaking grupo ng sardinas na sabay-sabay gumagalaw kapag lumiliko ang buong grupo para silang isang buhay na ulap sa ilalim ng dagat. Hindi kailangan maging advanced diver upang makita ito dahil maaari itong maranasan sa snorkeling or free diving. Depende sa kondisyon ng tubig. Madalas ding makakita ng sea turtles ngunit huwag silang hawakan habulin o harangin. Bukod sa panagsama, pwedeng pumunta sa White Beach o Basdako para sa mas tradisyonal na beach experience. Marami ring dive spots, shops, cafes at accommodations sa lugar kaya maaari itong gawing base para sa Southern Cebu Adventure. Pinakamagandang pumunta mula December hanggang May, lalo na sa umaga kung saan mas kalmado ang tubig. Gumamit ng life vest kapag hindi mahusay lumangoy at kumuha ng accredited guide kung first time mo doon. Ang pinakamaganda sa Sardine Run ay hindi ito isang staged performance. Isa itong pambihirang likas na pangyayari na nagpapatunay kung gaano kayaman ang karagatan ng Cebu. Number 2, Bantayan Islands, Virgin Island at Hilagang Cebu Beaches. Tutungo tayo sa mas malawak na island experience ng Northern Cebu, partikular sa mga island hopping destinations na maaaring puntahan mula Bantayan. Isa sa madalas isama sa island hopping tours ang Virgin Island na kilala sa malinaw na tubig, puting buhangin at mga lugar na magandang pag-snorkelan. May mga cottage at designated areas para sa date visitors, ngunit maaaring may entrance at environmental fees. Ang appeal ng bahaging ito ng Cebu ay katahimikan, malayo sa matataas na gusali at abalang highway. Sa halip, maririnig mo ang alon, hangin at mga bangkang dumaraan. Maaring mag-snorkeling, swimming, beach, picnic at kayaking depende sa tour provider at kondisyon ng dagat. Ngunit iwasang mag-iwan ng basura, tumapak sa coral formations o mag-uwi ng shells at marine life. Pinakamagandang gawin ang island hopping mula Enero hanggang Mayo. Kapag mas kalmado ang dagat at mas maliwanag ang araw, laging alamin ang weather advisory bago bumiyahe dahil maaaring kanselahin ang boat trips kapag masama ang panahon. Dito mo mararanasan ang Cebu na payapa, malinis at tila malayo sa modernong mundo. Isang lugar na gusto mong balikan bago ka man makaalis pa. And at number 1, Kawasan Falls at Badian Canyoneering. Ito nangunguna sa listahan. Ay, kilala ang Kawasan sa makulay nitong turquoise na tubig, malalaking puno at serye ng natural pools at waterfalls. Ang kulay ng tubig ay lalo nagiging kapansin-pansin kapag maliwanag ang araw at maayos ang kondisyon ng panahon. Ngunit ang tunay na nagpasikat dito ay ang canyoneering. Sa activity na ito, daraan ka sa ilog, bato, natural slides at jumping points bago marating ang bahagi ng Kawasan Falls. May mga talon na maaaring laktawan kung hindi ka komportable, kaya huwag magpadala sa pressure ng ibang tao Mahalagang kumuha lamang ng accredited guide, magsuot ng helmet, life vest at tamang footwear at sundin ang lokal na safety rules. Huwag sumabak kapag may malakas na ulan o banta ng flash flood. Maaaring magbagong access routes, operating rules at activity packages, kaya alamin muna ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Hindi interesado sa matinding adventure? Maaari pa ring maranasan ang ganda ng lugar sa pamamagitan ng simpleng waterfall visit. Depende na rin sa kasalukuyang access arrangement. Pinakamagandang pumunta dito is around December to May. Ang Kawasan Falls ay hindi lamang maganda sa litrato. Ang tunog na bumabagsak na tubig, malamig na natural pools at saya ng buong adventure ang dahilan kung bakit isa ito sa pinaka hindi malilimutang destinasyon sa Cebu. At yan di fam ang dahilan kung bakit super duper duper daming tao at mga turista at mga foreigners ang pumupunta sa Cebu. Ano guys?
nag-enjoy ba kayo sa ating tour? Kung nag-enjoy kayo, sabihin nyo naman kung saan yung favorite yung puntahan sa Cebu or kung alin ang gusto nyong puntahan. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!